Magandang umaga mga ka-happy hour. Narito ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 9 AM edition. Kampo ni Curly Discaya, itinanggi ang pagkakadawit sa 96.5 million pesos na ghost project sa Davao Occidental. Yan ang MBC TV Network News ni Jackie Resio. Malinaw sa mga dokumento na ang presidente at may-ari ng St. Timothy Construction Corporation ay si Maria Roma Discaya Rimando. Sa panayam sa programang Damdaming Bayan, itinanggi ni Attorney Cornelio Samaniego III, Legal Counsel ng Pamilya Discaya, na beneficiary owner ng St. Timothy si Curly Discaya. Ito'y matapos idawit ang kanyang kliyente sa ghost project sa Davao Occidental na nagkakahalaga ng higit 95.5 milyon pesos. Giit ni Samaniego, tanging incorporator lamang si Discaya sa St. Timothy at hindi owner o may-ari at nagpapatakbo ng kumpanya. Sa Deo, kung sumampa ang kaso sa korte, ang pinag-uusapan ng dokumento, hindi chismis. So magbase ho tayo sa dokumento. Nagtataka ho kami bakit itong si Mr. Curly Discaya ay sinasangkot na naman nila sa St. Timothy. Maliwanag naman ho sa papel ng St. Timothy na wala ang pangalan niya doon. Noong nag-incorporate sila, nandun. Pero hindi naman ho, does not necessarily follow na pag incorporator ka, na rin yung presidente, authorized managing officer, or beneficial owner ng isang korporasyon. Incorporator ka lang po. Ang ganda, merong hong mga ganong kumpanya na mga corporator, hanggang incorporator lang. Sabi ni Samaniego, idinadawit sa 95.5 million pesos na ghost project sa Davao Occidental si Discaya ng dalawang dati umanong empleyado ng St. Timothy at ang abogado ng mga ito ay nagrepresenta rin sa isang congressman na pinangalanan naman ni Discaya na sangkot sa katiwalian sa flood control scandal. At nakakapagtaka po yan Deo, na itong abogado ng dalawang witness na ini-implicate si Mr. Discaya sa St. Timothy ay abogado ng isa sa mga pinangalanan niya na congressman. Kung meron ho kayong maalala na meron isang congressman na kinasuhan ng rape at acts of lascivious ng dalawang pulis. Ito ho yung abogado niya. Ayon kay Samaniego, maghahain sila ng counter-affidavit kaugnay sa manifestation ng DPWH na nagdadawit kay Discaya sa naturang ghost project. Para sa MBC TV Network News, ito si Jackie Resio ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, Comelec Chair Garcia, posibleng sampahan ng kaso ang mga nagpakilalang sundalo na nagde-deliver ng pera sa mga opisyalis ng pamahalaan. Pinag-iisipan na ni Commission on Elections Chairperson George Erwin Garcia kung irereklamo niya ang nasa 18 nagpakilalang dating mga tauhan ng Philippine Marines. Ang mga ito ay nag-akusa ng pagtanggap ng pera ng ilang opisyalis ng pamahalaan mula kay Zoldico, kung saan kabilang umano dito si Garcia. Pero para kay Garcia, naawa din siya sa mga ito dahil naniniwala siya na ang mga naturang sundalo ay ginagamit lang ng mga taong may ibang agenda at lalo na aniya at halos lahat ng opisyal ng gobyerno ay kanilang isinangkot sa kanilang aligasyon. Una nang itinanggi ni Garcia ang akusasyon ng mga naturang sundalo dahil sa kakulangan ng detalye kung kailan nangyari ang pagbibigay ng pera. Ayon kay Garcia, sa dami ng mga nag-aakusa ay walang maibigay na panahon o araw kung kailan nangyari ang insidente, patunay, aniya na walang naganap na ganoong pangyayari. At yan ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 9 AM edition. Abangan ang mga susunod na balitaan mamaya para sa 10 AM edition.